Larigadon, ni Real Talk, si Sara Duterte. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back sa Usapang Tito Manny. Narinig na po natin na sinabi ni VP Sara a month or two ago nung sinabi niya na ang presidency daw noong 2022 ay kanya na. Dahil kung ang pag-uusapan daw ay survey, lagi siyang number 1. At yan ay isang indication na siya or para sa kanya ang presidency noong 2022. Ang tanong dyan, kung nakakasigurado na pala si Sara Duterte na kanya yung presidency noong 2022, bakit siya umuwi ng Davao at nag-file ng COC sa pagka-mayor? Alam mo na pala na shoe-in ka na for the presidency noong 2022. Why will you settle for less? Bakit ka tatakbo ng mayor na lang ng Davao? Overwhelming pala para sa'yo ang magiging boto mo. Pero ang gusto mo lang takbuhin noong 2022 ay ang pagka-mayor ng Davao. Isa pang issue, si Sara Duterte daw ang nagpanalo kay President Bongbong Marcos dahil mas marami ang boto niya kesa kay Bongbong Marcos. Pero alam na po natin yan, if we are just going to do the math, kaya lang po nanalo si Sara Duterte ay dahil sa boto ng mga loyalista. Tulad din niya nung panahon ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte na kaya lang nanalo dahil sa boto ng mga loyalista. Prueba, bakit hindi nanalo yung kanyang running mate na si Alan Peter Cayetano? Hindi ba nung tumakbo din si Sal Panelo, hindi rin nanalo? So nasaan ang boto ng mga Duterte? Nanalo lang siya dahil sa mga loyalista. Ganyan din kay Sara Duterte. Kung hindi siya nakitandem kay Bongbong Marcos, hindi mananalo yan. So itong pinangangalandakan ng mga DDS na si Sara Duterte ang nagpanalo kay Bongbong Marcos, magising na kayo sa katotohanan. Panoorin nyo, pakinggan nyo kung paano i-real talk ni Larigadon, si Sara Duterte at lahat ng mga DDS. Pakinggan ninyo si Larigadon. Sir, comment lang po dyan sa Opta Research na lumabas. Mas marami po yung Marcos supporters kaysa po sa Duterte supporters. Ano po ang comment niyo tungkol na? Talaga naman ever since, ang talagang may supporters ang Marcos. Kaya lang nanalo si Duterte noong 2016 because he was supported by the Marcos loyalists. Bakit siya sinuportahan? No choice. Wala na ibang pwede iboto. Alam nga namang iboto namin noon si Mar Rojas, o kaya si Binay, o kaya si Grace Poe. Pare-pareho mga dilawan. Ngayon, hindi rin namin mapili noon si the late Miriam Santiago kasi baka magkaroon ng instability. Dahil kasi alam namin that she is dying. She was dying. So, mahirap yun na magkaroon ka ng isang presidente na who will not function. Tapos magkakaroon ng instability. Kaya, no choice. Binoto namin si Duterte, hindi dahil gusto namin siya, kundi no choice. Walang iba na pwede iboto. Alam naman iboto si Mar Rojas, si Binay, si Grace Poe. Mga dilawan yun. Diba? Ngayon, ito ang pinakamatindi. Bakit si VP Sara tumakbo lamang na mayor noong 2022? Una niyang certificate of candidacy na inihain ay ang mayor for Davao. Bakit ayaw niyang tumakbo ng presidente? Kahit sinasabi nila na number one daw siya. Sabi ng survey nila. Pero ang totoo niyan, alam kasi niya na wala siyang panalo. Kasi noong 2021, before the filing of presidential candidacies, nagpa-survey ang Malacanang. Inutusan ang mga congressman na mag-conduct ng mga totoong internal survey sa bawat distrito nila. Hindi ito Pulse Asia or kaya SWS kasi mga peke na mga... Hindi bayaran na survey. Tsaka yung internal, yung talagang susuyurin nila yung kanilang mga bayan-bayan. Ang nangyari, ang naging number 1 doon sa survey na yan, nalaman ko yan sapagkat yung mga congressman nagre-report sa akin. Kasi mga kaibigan ko kahit na palihim na ginawa yun, kinukwento nila sa akin. Ang number 1 ay si BBM, na malayong-malayo ang percentage. At that time, if I may recall, siguro mga 18% noon ang kay BBM. And then, ang sumunod sa kanya ay si Leni Robredo, who got around 11%.
No? And ang naging third noon ay si Isko Moreno, who got around 7% in the total. And then, ang pang-apat ay si Sara, no? Who only got 3 to 4%. Pang-apat lang siya. Kaya nga hindi talaga siya tumakbong president. Wala siyang kumpiyansa kasi alam nila doon sa survey na yun, yung totoong survey, hindi Pulse Asia, na wala talaga siyang boto. Hindi siya mananalo. So ang ginawa niya, nag-file lang siya ng mayor ng Davao. Kaya lang, kinausap siya nung mainitan na yung eleksyon, kinausap siya ng kanilang family friend who is also a lawyer na dati ring government official na itago natin sa pangalan ng letter D. No? Letter D? Letter D. Oo. Ang kanyang pangalan. Eh, ayoko lang bagitin, baka mamaya, hindi naman siya pumapayag. Kinausap si Sara at ang sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon kasi anak ka ng presidente. Pag hindi na presidente yung tatay mo, hindi ka na sikat. Nakakalimutan ka na ng mga tao. Kaya, ngayon pa lang, tumakbo ka na lang ng isang national position. Kaya pwede nun is either senator, baka hindi siya manalo senador. Pero kung vice president, under BBM, sigurado panalo siya dahil nakatakin lang siya. Oh. So, ganun ang nangyari. Last minute, nag-decide si Sara tumakbong vice president. Kasi wala siyang kumpiyansa na mananalo siyang president. Pero kung siya ay kumabit kay BBM bilang vice president, mananalo siya. Yun, dahil solid na dahil at that time, madalas kami mag-usap ni BBM at that time, kinukumpara namin yung mga surveys, no? And doon talaga, kaya matibay ang loob namin. Talagang tatakbo presidente si BBM, kahit na anong debate ng ibang mga group. No? Sinasabi ko sa tatakbo presidente. Kasi alam namin yung alam namin yung mga internal surveys. Kasi si BBM mismo, nagpa-internal survey din doon kay Lilo. At meron pang iba na mga side, alam namin na mananalo si BBM. At alam din namin na walang panama, walang panalo si Sara. In fact, mas may chance pa na manalo si Lenny kaysa kay Sara. Oh, kasi ang mga Dilawan, merong solid na 15 million votes. Kaya, ang nangyari dyan, hindi talaga tumakbo si Sara for president. Ngayon, pinagmamayabang niya, tatakbo siya sa 2028. Sigurado ako, pag tumakbo si Sara as president for president sa 2020, lagpat! Talo! Sigurado! Hindi siya makakakuha ng more than 4 million votes. Ayun ang estimate. Yun ang estimate mo. Kasi siyempre, bilang namin yung bilang namin yung from north to south 4 million. Yung mga loyalista talagang kayang-kaya pa rin na Oo. Sa Mindanao, hindi naman sila nakakasiguro dyan dahil napakaraming Ilocano sa Mindanao. Dahil napakaraming nag-relocate dyan noong panahon ni Presidente Marcos Sr. Walang boto ang mga Duterte. Walang boto. Maniwala ka sa akin. Example, si Sal Panelo, lahat ng billboards niya, lahat ng posters, kasama niya si Duterte, tinataas yung kamay niya. Sinasabi, Panelo, panalo. Ano nangyari? Talo. Huli lahat. Kung yung ba naman, kung talagang maraming boto Duterte, di sana panalo si Panelo. Yan ang nangyari. Panelo, panalo. Pero talo. Talo. Yun. Okay, may follow-up or... Sabi niyo po kanina, hindi na magkakaroon ng walang boto si VP Sara if ever na tumakbo siya. Pero last election po, mas malaki po yung nakuha ng boto. Yan ang isang pagkakamali na sinasabi ng mga Duterte supporters. Kaya lang naman nagkaroon ng mas lamang na mga 300,000 na boto si Sara noon. Kasi marami noon ang nag-Lenny Sara, o kaya Isko Sara, o kaya Lacson Sara. So, ang nangyari, mas na-increase yung kanyang boto. Pero, hindi nangangahulugan yon na mas marami siyang boto kay BBM. Kung hindi siya tumakbo under BBM, wala siyang boto.
Wala siyang boto kung hindi siya tumakbo under BBM. Ayaw nga. Bakit ayaw niyo tumakbo? Ibalik ko sa iyo yung tanong. Bakit sobra yung kanyang pagtatanggi na tumakbo bilang presidente? Kasi wala siyang boto. Nahatak lang siya kay BBM. Ayun. Okay. Maraming salamat. O, di ba? Pero natural, hindi naman kayo tatanggap ng pagkatalo. E di tignan natin, sana nga makatakbo si Sara Duterte sa 2028 presidential elections para makita natin kung talagang malaki ang suporta or kung iboboto siya nung 32 million na bumoto sa kanya noong 2022. Tingnan natin kung matutumbasan niya yung 32 million na naging boto niya noong 2022 national elections. Yan ay kung makakatakbo pa rin si Sara Duterte sa 2028 kung hindi siya mako-convict. At kahit na ba siya ay mag-resign ngayon, tutuloy pa rin ang impeachment trial dahil ang goal ng impeachment na yan ay hindi lang maalis sa pwesto si Sara Duterte, kundi ang perpetual disqualification from any government office. But then again, para sa akin, sige, sana makatakbo si Sara Duterte nang magkaalaman. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa mga ibinunyag ni Larry Gadon? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, ti Agnina.